Sa isang liblib na bayan kung saan ang gabi ay mas tahimik kaysa sa kamatayan, may isang albularyong handang harapin ang mismong kadiliman. Ngunit anong magagawa ng orasyon, dasal at anting-anting kung ang kalaban mo'y isang nilalang mula sa pinakamasalimuot na sulok ng kamatayan? Ang hukluban? Ako si Mr. Kira. At ngayong gabi, hayaan mong ibulong ko sa iyo ang kwento ng isang albularyong sumuong sa panganib para iligtas ang isang kaluluwang kinakatok ng kamatayan. Sa isang liblib na bayan sa gitna ng Luzon, kung saan ang mga puno ay tila humahalik sa langit at ang mga anino ay sumasayaw sa ritmo ng hangin, naninirahan si Apo Elias. Hindi siya basta-bastang matanda. Siya ay isang albularyo na ang pangalan ay bumabalot sa buong probinsya mula sa bulubundukin ng Sierra Madre hanggang sa mga kapatagan ng gitnang Luzon. Ang kanyang kulubot na balat ay parang mapa ng kanyang mahabang buhay at ang kanyang mga mata, bagamat bahagyang lumabo na sa paglipas ng panahon, ay tila nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Si Apo Elias ay hindi lamang kilala sa kanyang husay sa paggamot ng mga karamdaman gamit ang mga halamang gamot. Ang tunay niyang reputasyon ay nakasalalay sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu, lalo na sa mga hindi mapayapa. Marami ng taon ang kanyang ginugol sa pakikipaglaban sa mga masasamang kaluluwa, sa pagpapalaya ng mga nilalang na nabibitag sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga patay. Ang kanyang bahay, isang maliit na kubo na itinayo sa gitna ng isang masukal na bakuran, ay puno ng kakaibang mga bagay. Mga tuyong dahon na may iba't ibang hugis at amoy, mga batong may ukit na hindi maintindihan, mga kandilang may kakaibang kulay, at ang kanyang pinakatatanging gamit, ang kanyang anting-anting, isang lumang rosaryong gawa sa buto ng hayop na nababalot sa pilak. Isang gabing may malakas na bagyo nang ang langit ay tila bumabagsak sa lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan at kulog, isang balisang katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan ni Apo Elias. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lalaking basang-basa at halatang takot na takot. Ang lalaki ay si Mang Tomas, isang magsasaka na naninirahan sa isang malayong barangay. Apo Elias, tulungan niyo po ako. Ang aking anak na si Elena, may kakaiba pong nangyayari sa kanya, umiiyak na sabi ni Mang Tomas habang pilit na pinupunasan ng tubig sa kanyang mukha. Pinatuloy ni Apo Elias si Mang Tomas sa kanyang kubo at pinainom ng mainit na salabat para kahit bahagya ay mawala ang lamig sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tahimik siyang nakinig sa kwento ni Mang Tomas. Ayon kay Mang Tomas, nagsimulang magbago si Elena noong nakaraang buwan. Wala namang sakit ang dalaga pero bigla na lamang itong naging matamlay at parang walang buhay. Madalas itong nakatulala at kung minsan na may bigla na lamang sisigaw na parang may nakita o narinig na nakakatakot. Sinubukan na nilang dalhin si Elena sa doktor pero sinabi lamang na walang nakikitang pisikal na problema sa kanya. Pero alam ko po, Apo Elias, na hindi ordinaryo ang nangyayari sa anak ko. Nararamdaman ko po na may masamang espiritu ang gumagambala sa kanya. Wika ni Mang Tomas na halos pabulong na lamang ang huling mga salita. Tumango si Apo Elias. Alam niya ang pakiramdam ng isang magulang na desperado. Nakita na niya ang maraming kaso na tulad nito. Hindi lahat ng karamdaman ay maaaring gamutin ng ordinaryong medisina. May mga pagkakataon na ang pinagmumulan ng sakit ay hindi nakikita, hindi nahahawakan. Dalhin mo rito si Elena, Mang Tomas, sabi ni Apo Elias pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip. Titingnan ko kung ano ang nangyayari sa kanya.
Labis na nagpasalamat si Mang Tomas kay Apo Elias. Agad-agad siyang nagpaalam para bumalik sa kanilang barangay at sunduin ang kanyang anak. Naiwan si Apo Elias na nakatayo sa may bintana, pinagmamasdan ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Alam niya na ang gabi na iyon ay simula pa lamang ng isang bagong pakikipagsapalaran, isang laban sa mga puwersa ng kadiliman na muli na namang humihingi ng kanyang tulong. Ang kanyang mga mata, bagamat bahagyang lumabo na, ay puno ng determinasyon. Handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating. Handa na siyang gamitin ang kanyang kaalaman at ang kanyang anting-anting upang protektahan ang inosenteng si Elena mula sa masasamang espiritu na gumagambala sa kanyang kaluluwa. Ang huni ng kuliglig ay tila nagbago, naging mas mapanglaw, na para bang nakikiramay sa laban na kanyang haharapin. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumating na si Mang Tomas kasama ang kanyang anak na si Elena. Halatang puyat at pagod ang mag-ama sa mahabang biyahe. Si Elena ay isang dalagang hindi lalampas sa 20 anyos. Maputi ang kanyang balat, ngunit ngayon ay mas maputla pa ito kaysa karaniwan. Ang kanyang dating masiglang mga mata ay puno ng pangamba at lungkot. Hindi siya halos nagsasalita at tila natatakot sa bawat ingay at anino. Pinatuloy sila ni Apo Elias sa kanyang kubo at inihanda ang isang simpleng almusal. Habang kumakain, pinagmasdan ni Apo Elias si Elena. Ramdam niya ang kakaibang aura na bumabalot sa dalaga. Hindi ito pangkaraniwang karamdaman. May ibang puwersa ang nakakapit sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, inanyayahan ni Apo Elias si Elena sa isang hiwalay na silid. Gusto niyang makausap ang dalaga ng sarilinan. Naiwan si Mang Tomas sa labas, punong-puno ng pag-aalala. Sa loob ng silid, pinaupo ni Apo Elias si Elena sa isang maliit na bangko. Tahimik siyang umupo sa kanyang harap at tinitigan ang dalaga sa mata. "Elena, alam kong hindi maganda ang iyong nararamdaman," malumanay na sabi ni Apo Elias. "Huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka." Hindi sumagot si Elena. Yumuko lamang siya at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. "Sinabi sa akin ng iyong ama ang mga nangyayari sa iyo," patuloy ni Apo Elias. "Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong nararamdaman?" Dahan-dahan, nagsimulang magsalita si Elena. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga bangungot na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Tungkol sa mga bulong na naririnig niya kahit na walang ibang tao sa paligid. Tungkol sa malamig na presensya na palaging nakamasid sa kanya. "Minsan po, pakiramdam ko may humahawak sa akin," umiiyak na sabi ni Elena. "Hindi ko po makita kung sino pero nararamdaman ko po." Nakinig ng mabuti si Apo Elias sa bawat salitang binitawan ni Elena. Habang nagsasalita ang dalaga, mas tumitindi ang kanyang kutob na hindi ordinaryo ang kanilang kalaban. "Elena," sabi ni Apo Elias pagkatapos ng mahabang katahimikan, "may nakita ka ba o may nangyari ba sa iyo bago nagsimula ang lahat ng ito?" Nag-isip ng mabuti si Elena. Maya-maya dahan-dahan siyang tumango. "Noong nakaraang buwan po, pumunta kami ng aking mga kaibigan sa lumang sementeryo sa kabilang bayan," ani Elena. "Gabi na po noon at naglalaro po kami ng taguan malapit sa mga lumang puntod." Napahinga ng malalim si Apo Elias. Ang mga lumang sementeryo ay madalas na tirahan ng mga ligaw na kaluluwa, mga espiritong hindi matahimik. Ang paglalaro sa ganitong lugar ay maaaring makatawag ng kanilang pansin. "May nangyari ba doon? May nakita ba kayo o may ginawa ba kayong kakaiba?" tanong ni Apo Elias. "Wala naman po," sagot ni Elena. "Nagtaguan lang po kami, pero habang nagtatago po ako sa likod ng isang malaking puntod, parang may narinig akong humihikbi.
Sobrang hinalang po, pero parang may umiiyak talaga. Ano pa? Pagpapatuloy ni Apo Elias. Wala na po. Nagpatuloy lang po kami sa paglalaro hanggang sa napagod na kami at umuwi. Ngunit alam ni Apo Elias na hindi basta-basta ang maaaring nangyari sa sementeryo. Ang mga hikbi na narinig ni Elena ay maaaring isang tawag, isang paanyaya mula sa isang espiritong naghahanap ng makakausap o mas malala pa, isang espiritong naghahanap ng masasakyan. Elena, sabi ni Apo Elias, sa tingin ko may sumunod sa iyo mula sa sementeryo. Labis na natakot si Elena sa sinabi ni Apo Elias. Nagsimula na siyang umiyak ng tahimik. Huwag kang mag-alala, sabi ni Apo Elias habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Tutulungan kita. Hindi ko hahayaang saktan ka ng masamang espiritong iyon. Tumayo si Apo Elias at pumunta sa isang sulok ng silid kung saan nakasabit ang iba't ibang uri ng herbs at amulet. Kinuha niya ang isang maliit na supot na gawa sa pulang tela at bumalik sa harap ni Elena. Magsuot ka nito, sabi ni Apo Elias, sabay abot ng supot kay Elena. Huwag mo itong aalisin kahit saan ka magpunta. Kinuha ni Elena ang supot at mahigpit itong hinawakan. Ramdam niya ang bahagyang init na nagmumula dito. Ngayon, sabi ni Apo Elias, kailangan nating malaman kung anong uri ng espiritu ang gumagambala sa iyo. Kailangan nating alamin ang kanyang pangalan. Alam ni Apo Elias na ito ang magiging pinakamahirap na bahagi. Ang pagtukoy sa pangalan ng isang masamang espiritu ay maaaring magbigay sa kanya ng kapangyarihan laban dito. Ngunit maaari rin itong magdulot ng mas malaking panganib. Ngunit handa siyang gawin ng lahat para mailigtas si Elena. Handa na siyang harapin ang anumang espiritu, gaano man ito kasama. Ang tanging hiling niya ay protektahan ang inosenteng dalaga mula sa kapahamakan. Para malaman ang pangalan ng espiritong gumagambala kay Elena, naghanda si Apo Elias ng isang espesyal na ritual. Kinailangan niya ng ilang mahahalagang bagay, sariwang dahon ng sampaghita, tubig na galing sa 7 bukal, itim na kandila, at ang kanyang pinakaingat-ingatang orasyon na nakasulat sa isang piraso ng sinaunang balat ng hayop. Sa isang maliit na altar sa kanyang kubo, inilatag ni Apo Elias ang mga kailangan para sa ritual. Pinatay niya ang lahat ng ilaw at sinindihan lamang ang itim na kandila. Ang tanging liwanag sa silid ay nanggagaling sa nagliliyab na mitsa ng kandila na lumilikha ng kakaibang mga anino sa mga dingding. Pinaupo niya si Elena sa harap ng altar, pinapayuhan na huwag matakot at huwag babaling ng tingin sa kahit anong mangyari. Si Mang Tomas ay naroon din, nakatayo sa isang sulok ng silid, tahimik na nagdarasal. Nagsimula si Apo Elias sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig na galing sa 7 bukal sa paligid ng altar at kay Elena. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga dahon ng sampaghita sa ulo ng dalaga. Ang bango ng bulaklak ay agad na kumalat sa buong silid, na tila nagbibigay ng bahagyang kapayapaan sa gitna ng kanilang kaba. Pinuksan ni Apo Elias ang kanyang lumang kasulatan at tahimik na binasa ang mga orasyon. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Habang patuloy siya sa pagbigkas ng mga salita, unti-unting nagbago ang temperatura sa loob ng silid. Tila bumababa ang lamig at may kakaibang presensya na silang nararamdaman. Biglang humangin sa loob ng kubo kahit na sarado ang lahat ng bintana at pintuan. Namatay ang apoy ng itim na kandila at ang buong silid ay nabalot sa dilim. Napasigaw si Elena sa takot, ngunit agad siyang pinakalma ni Apo Elias. Huwag kang matakot, Elena, sabi ni Apo Elias sa isang kalmadong boses. Nandito lang ako. Muling sinindihan ni Apo Elias ang kandila.
Sa pagbalik ng liwanag, nakita nila na nanginginig si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang punto sa likuran ni Apo Elias. "Apo, may tao po sa likod ninyo," nanginginig na sabi ni Elena. Dahan-dahan na lumingon si Apo Elias. Wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. "Sino ka?" Malakas na tanong ni Apo Elias sa hangin. "Ano ang iyong kailangan kay Elena?" Walang sumagot. Tanging ang malakas na tibok ng puso ni Mang Tomas at ang mabigat na paghinga ni Elena ang maririnig sa silid. Muling binasa ni Apo Elias ang kanyang orasyon, mas malakas naman ngayon. Itinaas niya ang kanyang rosaryong anting-anting at iniugoy ito sa hangin. Biglang may marahas na kaluskos na narinig mula sa labas ng kubo. Tila may nagtatangkang pumasok. Ang mga bintana ay nagsimulang yumanig at ang pintuan ay tila gustong mabuksan sa isang malakas na puwersa. "Hindi ka namin naaatrasan," sigaw ni Apo Elias sa espiritu. "Bitiwan mo si Elena." Isang malamig na tinig ang biglang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi nila makita kung saan ito nanggagaling, ngunit malinaw nilang narinig ang bawat salita. "Hindi ninyo ako mapipigilan, siya ay akin na." Ang tinig ay malamig at puno ng galit. Nakakapangilabot ito at nagdulot ng matinding takot sa puso ni Elena at ni Mang Tomas. "Sino ka?" Muling tanong ni Apo Elias. Ang kanyang boses ay puno ng paghamon. Matagal bago sumagot ang tinig. Tila nag-iisip ito kung sasabihin ba nito ang kanyang pangalan. Sa wakas, isang mabigat na buntong hininga ang kanilang narinig at pagkatapos ay ang nakakatakot na sagot. "Ako si Hukluban." Nang marinig ang pangalang iyon, nanlamig ang buong katawan ni Apo Elias. Ang Hukluban, isa sa pinakakinatatakutang uri ng masamang espiritu. Kilala sila sa kanilang kakayahang magpalit anyo at sa kanilang pagnanais na manakit at pumatay. Ang pagharap sa isang hukluban ay hindi biro. Ito ay isang laban na maaaring ikasawi ni Numan. Ngunit hindi natinag si Apo Elias. Mas lalo pa siyang naging determinado na protektahan si Elena. Alam niya na hindi niya maaaring hayaan ang masamang espiritong ito na magtagumpay. Kailangan niyang labanan ang hukluban kahit na mga hulugan ito ng pagharap sa panganib ng kanyang sariling buhay. "Hukluban," sabi ni Apo Elias sa isang matatag na boses, "layuan mo si Elena. Wala kang karapatang saktan siya." Isang nakakatakot na halakhak ang umalingaw-ngaw sa silid na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. "Karapatan? Wala akong pakialam sa karapatan. Matagal ko na siyang gustong kunin at ngayon wala nang makakapigil sa akin." Alam ni Apo Elias na hindi siya maaaring makipag-usap lamang sa hukluban. Kailangan na niyang gumawa ng isang bagay at kailangan niya itong gawin agad. Ang buhay ni Elena ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang laban sa pagitan ng albularyo at ng masamang espiritu ay nagsisimula pa lamang. At alam niyang ito ay magiging isang mahaba at madugong laban. Nang marinig ni Apo Elias ang nakakatakot na halakhak ng hukluban, agad siyang kumilos. Itinaas niya ang kanyang rosaryong anting-anting at nagsimulang bumigkas ng mas mabilis at mas matinding orasyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kubo, punong-puno ng kapangyarihan at pananampalataya. Ang itim na kandila ay nagsimulang magliyab ng mas mataas at ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw sa isang marahas na paraan. Si Elena ay napapikit ng mahigpit, habang si Mang Tomas ay mahigpit na nakakapit sa kanyang anak, nanginginig sa takot ngunit hindi bumibitaw. Ang malamig na presensya sa silid ay tila mas tumindi.
Naramdaman nila ang isang hindi nakikitang puwersa na nagtatangkang sakalin sila. Ang hangin ay tila nawala at nahirapan silang huminga. Ngunit hindi natitinag si Apo Elias. Patuloy lamang siya sa kanyang orasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang buong konsentrasyon ay nakatuon sa pagtawag sa mga mabubuting espiritu para tulungan sila. Biglang may isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng kubo. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Pagkatapos nito, ang marahas na kaluskos sa labas ay tumigil. Ang pintuan at mga bintana ay tumigil din sa pagyanig. Dahan-dahan na iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang malamig na presensya sa silid ay bahagyang humina. Si Mang Tomas ay huminga ng malalim na parang nabunutan ng isang malaking tinik. Mukhang nasaktan natin siya, bulong ni Apo Elias habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pero hindi pa ito tapos. Alam ni Apo Elias na ang isang hukluban ay hindi basta-bastang sumusuko. Ang sugat na kanilang naidulot ay maaring pansamantala lamang at siguradong babalik ang masamang espiritu para ipagpatuloy ang kanyang balak. Kailangan nating maghanda, sabi ni Apo Elias. Kailangan nating palakasin ang proteksyon sa loob ng kubong ito. Agad na tumalima si Apo Elias. Kumuha siya ng iba't ibang uri ng herbs at inihagis ang mga ito sa nagliliyab na itim na kandila. Ang usok na nagmumula sa mga herbs ay may kakaibang amoy, isang kombinasyon ng matamis at mapait na siyang kumalat sa buong silid. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang rosaryong anting-anting at inilibot ito sa buong kubo habang patuloy na bumibigkas ng mga orasyon. Sa bawat sulok ng silid, huminto siya at taimtim na nanalangin. Elena, Mang Tomas, sabi ni Apo Elias pagkatapos ng ilang minuto, kailangan ninyong manatiling malapit sa akin. Huwag kayong lalayo sa altar. Tumango ang mag-ama at mas lumapit pa kay Apo Elias. Ramdam nila ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa albularyo at sa altar. Ito ay isang enerhiya ng proteksyon, isang pananggalang laban sa anumang masamang tangka. Maya-maya biglang namatay ulit ang apoy ng itim na kandila. Ngunit this time, may ibang nangyari. Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid, ngunit hindi ito ang malamig na hangin na nagdudulot ng takot. Ito ay isang malamig na hangin na tila nagdadala ng kapayapaan. Sa dilim, isang mahinang liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng altar. Ang liwanag ay unti-unting lumaki hanggang sa ito ay maging isang malinaw na anyo ng isang babae. Ang babae ay may mahabang puting buhok at nakasuot ng isang puting damit na kumikinang sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan at kapayapaan. "Huwag kayong matakot," malumanay na sabi ng babae. "Ako ang inyong tagapagbantay. Narito ako para tulungan kayong labanan ang kasamaan." Labis na namangha si Elena at si Mang Tomas sa kanilang nakita. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari. "Salamat po," sabi ni Apo Elias sa babae. "Alam naming hindi kami pababayaan." "Hindi ko kayo pababayaan," sagot ng babae. "Ngunit kailangan din ninyong maging matapang. Ang hukluban ay malakas, ngunit hindi siya kasing lakas ng inyong pananampalataya." Pagkatapos ay tumingin ang babae kay Elena. "Elena, huwag kang matakot. Ang iyong inosenteng puso ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa kanya." Bago pa man makasagot si Elena, biglang naglaho ang babae. Ngunit ang malamig na hangin na dala niya ay nanatili, isang paalala na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Muling sinindihan ni Apo Elias ang itim na kandila. Ang presensya ng hukluban ay tila humina palalo. Ngunit alam nilang hindi ito nangangahulugang tapos na ang laban. Ang hukluban ay maaaring nagpapahinga lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumalakay.
Kailangan nilang maging mas matatag. Kailangan nilang maghanda para sa mas matinding laban. Ang gabing iyon ay malayo pa sa pagtatapos at alam nilang ang susunod na paghaharap sa hukluban ay maaring ang pinakamapanganib sa lahat. Ang tanging pag-asa nila ay ang kanilang pananampalataya at ang proteksyon ng kanilang tagapagbantay. Alam ni Apo Elias na ang katahimikan pagkatapos ng paglaho ng babaeng espiritu ay panandalian lamang. Ang hukluban ay hindi basta-basta susuko. Kailangan nilang maghanda para sa huling at pinakamapanganib na paghaharap. Mang Tomas, Elena, sabi ni Apo Elias, humawak kayo ng mahigpit sa akin. Anumang mangyari, huwag kayong bibitaw. Mahigpit na kumapit ang mag-ama sa magkabilang braso ni Apo Elias. Ramdam nila ang kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan ng albularyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, handang harapin ang anumang hamon. Hindi nagtagal, naramdaman nilang muli ang malamig na presensya sa loob ng kubo. Ngunit this time, mas matindi ito. Tila bumabalot sa kanila ang isang makapal na yelo at halos hindi na sila makagalaw. Isang nakakatakot na tinig ang umaling-awngaw sa kanilang paligid, mas malakas at mas mapanukso kaysa kanina. Sa tingin ninyo ba ay matatalo ninyo ako? Ako ang hukluban, ang pinakamatandang nilalang sa lupaing ito. Wala pang nakakaligtas sa aking kapangyarihan. Hindi sumagot si Apo Elias. Sa halip, itinaas niya ang kanyang rosaryong anting-anting at nagsimulang bumigkas ng isang orasyon na hindi pa nila naririnig kailanman. Ang mga salita ay tila nanginginig sa hangin, puno ng sinaunang kapangyarihan. Biglang may isang malakas na liwanag ang pumuslit mula sa rosaryo ni Apo Elias. Ang liwanag ay kumalat sa buong silid, tinataboy ang dilim at ang malamig na presensya. Ang hukluban ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang nakakatakot na tinig ay tila natutunaw sa liwanag. Hindi mo kami maaaring talunin. Sigaw ni Apo Elias. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Ang pananampalataya namin ay mas matindi kaysa sa iyong kasamaan. Patuloy lamang si Apo Elias sa kanyang orasyon. Ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay lalong tumindi. Ang hukluban ay nagsimulang mawala. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho na parang usok. Hindi maaari mangyari. Ito ang huling mga salita ng hukluban bago tuluyang nawala sa kawalan. Kasabay nito, ang malamig na presensya sa silid ay tuluyang naglaho. Ang hangin ay muling naging maginhawa at ang bigat na kanilang nararamdaman ay nawala na. Ang tanging natira ay ang mahinang liwanag mula sa itim na kandila at ang mabangong amoy ng mga herbs na sinunog ni Apo Elias. Hingal na hingal si Apo Elias pagkatapos ng matinding laban. Nanghina ang kanyang tuhod, ngunit agad siyang inalalayan ni Mang Tomas. Si Elena ay nakatulala pa rin, hindi makapaniwala sa nangyari. Tapos na? Mahinang sabi ni Apo Elias habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Layas na ang hukluban? Niyakap ni Mang Tomas ang kanyang anak ng mahigpit. Umiyak silang pareho sa galak at pasasalamat. Sa wakas, malaya na si Elena mula sa masamang espiritu na gumagambala sa kanya. Maraming salamat po, Apo Elias. Wika ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin kung wala kayo. Ngumiti si Apo Elias. Ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Mahalagang protektahan natin ang ating mga mahal sa buhay mula sa anumang panganib, nakikita man ito o hindi. Mula noon, bumalik na sa dati si Elena. Ang kanyang mga mata ay muling nagningning at ang kanyang ngiti ay muling nagbigay ng buhay sa kanilang tahanan. Hindi na siya binabagabag ng mga bangungot o ng malamig na presensya.
Si Mang Tomas at Elena ay nanatiling tatanaw ng utang na loob kay Apo Elias. Madalas silang bumibisita sa kanya upang magdala ng mga ani mula sa kanilang bukid at upang magpasalamat muli sa kanyang tulong. At si Apo Elias, patuloy pa rin siyang naninirahan sa kanyang maliit na kubo sa gitna ng masukal na bakuran. Ang kanyang karanasan sa hukluban ay isa lamang sa maraming laban na kanyang hinarap sa kanyang mahabang buhay bilang isang albularyo. Alam niyang hindi pa ito ang huli hangga't mayroong masasamang espiritu na naghahanap ng kanilang mabibiktima. Naroon siya, handang ipagtanggol ang inosente at protektahan ang mundo mula sa kadiliman. Ang kanyang rosaryong anting-anting ay nanatiling handa, naghihintay sa susunod na hamon na kanyang haharapin. Sa liblib na bayan ng Luzon, ang alamat ni Apo Elias, ang magiting na albularyo, ay patuloy na mabubuhay sa puso ng mga taong kanyang tinulungan at iniligtas. Sa wakas na naigang liwanag, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala ang anino. Dahil sa bawat ritual na isinagawa, sa bawat kaluluwang nailigtas, may kapalit na tanong na bumubulong sa dilim. Hanggang kailan mananatiling ligtas ang baryo? At diyan nagtatapos ang kwento ng isang albularyo at ang kanyang laban sa nilalang na dapat ay nananatili sa kabilang buhay. Ang hukluban. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.